Paghigpit ng sinturon sa susunod na buwan dahil mahigit 60 produkto ang inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI na magtaas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Narinig po ba ninyo yun? Magtataas presyo mahigit 60 na klase ng produkto. Naku po, ano po kaya mangyayari sa bayang Pilipinas? Di ba sinungaling? Okay. Anyway, ito po, pakinggan po natin dito si Madam, ito, pakinggan natin to. Itong ali na to, ito yung siya pinakamalupit na liberal, ay, Pinklawan. Pero okay po yan, anti-Marcos yan eh. Kababayan, anong tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? O, wag ismulin ha, 1.7 something million yung estimate doon. At nakita ko doon sa post ng isang friend from the top ng kanyang condo, nakikita niya yung mga makirali doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. Also concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Directive, it's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. So until they release it, there's it becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Alright. Ganun ang presidente mo ngayon. Tsura. Ganyan ang presidente mo ngayon. Tsura. Kaya naman mga ka-reaction, nakita po ninyo ang inyong presidente. Gusto nyong ulitin? Ulitin natin yung wiretapping ng China. There are also concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Directive, it's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. So until they release it, there's it becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Wala, stick na yan. Yun po ang napagod ako dun Yan po sinasabi nating Marcos style of brand of leadership. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin po ninyo, 63 na pangunahing produkto na pangangailangan ng mamamayang Pilipino ay magtataas po ng presyo. Magtataas po ng presyo. Sabi nila, ano lang naman 10% saka 15%. 10%, 15%, maliit yan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At marami pang iba. Ito na. Para wag na po tayong magtagal.
Pero bago yan, wag po natin kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang ating video kung nakikita po ninyo sa ating silver play button na kasulat po dyan. Reaction TV PH, thank you President Mayor Duterte. Ayan po mga ka-reaction. Pupunta po tayo ng Davao bago po mag-eleksyon ng May 9. At dadalhin po natin ng personal ang silver play button na yon. Ngunit meron po tayong target bago po mag May 9. Gusto po nating makamit ang gold play button. Isang mission impossible sa sinasabi ng karamihan na imposibleng makukuha ko ang gold play button. Pero dahil nag-subscribe ka, magsasubscribe ka ngayon, makukuha natin ang 1 million subscribers. More than 4 months pa lang po tayo, magpo 400,000 subscribers na po tayo. Palakpakan, palakpakan. Palakpakan. Anyway, mga kareaksyon, heto na. Huwag na po natin patagalin. Baka magtagal pa at mali tayo. Ayan po, pakinggan po natin ang balitang ito. Sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Kaunting higpit ng sinturon sa susunod na buwan dahil mahigit 60 produkto ang inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI na magtaas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Narinig po ba ninyo yun? Magtataas presyo mahigit 60 na klase ng produkto. Naku po, ano po kaya mangyayari sa bayang Pilipinas? Mantakin po ninyo, 1.7 million po ang nagrally noong nakaraang January 13. Dahil kung ano-ano ang inaatupag ng ating mga leaders. Kung ano-ano, hindi yung pagtatrabaho, kundi gurgurin yung mag-ama. Si VP Sara at si Pangulong Duterte. At ito mga ka-reaction, pakinggan natin ito. Mahigit 60. Ulitin po natin at tuloy-tuloy po natin pakinggan at sama-sama po tayong mag-react sa mga nangyayari ngayon pagtaas ng presyo. Kaunting higpit ng sinturon sa susunod na buwan dahil mahigit 60 produkto ang inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI na magtaas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi na lang buwan ng pagmamahal ang parating na Pebrero, kundi buwan din ng pagmahal ng 63 produkto, kabilang ang ilang brand ng sardinas, kape, gatas, pati kandila at battery. Naku po, sardinas, kape, gatas. Yan po ay isang pangunahing almusal ng mga Pilipino. Pag yan ay nagtaas at hindi naman nakabili, ang mga pangkaraniwang Pilipino na katulad ko, ay baka mag-aalmusal na lang tayo ng once a month. Ito po. Napagkasunduan yan sa pulong na Department of Trade and Industry at mga manufacturer. Ayon sa DTI, sinikap nilang pakiusapan ang mga manufacturer. Pero kailangan din nilang unawain kung bakit panahon ng itaas sa mga presyo. Nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. Kailangan din nilang kumita. Yung mga tao na na-employ nila, ayaw din natin mawalan ng trabaho. O, di ba? Ayaw nilang mawalan ng trabaho yung mga trabahante ng mga pabrika. Pero ang problema po mga ka-reaction, tumataas ba ang sahod natin? Tumataas ba ang kita ng ordinaryong Pilipino na katulad ko, katulad mo, katulad nating lahat? Ngayon, ang pagtaas na presyo na ito ay kasabay yan ng patuloy na pagsubsob. O ngayon, tanungin ko si Barbers tsaka si Ortega. Ang sabi nila yung sinabi po ni VP Sara Duterte, nagkakaroon ng backslide ang ating gobyerno. O dapat daw merong datos. Hindi pa ba datos yan, Barbers? Hindi pa datos ang nangyayaring pagtaas ng presyo ngayon. Diba, tuloy natin, dito talagang magkakaalaman, nandito talagang mag-aalboroto na yung taong bayan dito. Baka hindi aabot ng May 9 ay magkakaroon talaga ng pagsabog sa damdamin ng Pilipino dahil patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakakatakot na po yan. Nakakatakot na. Hindi bumababa ang bilihin kung bagkus ay tumataas. Yung presyong pinapangako na pababayin ng mga pangunahing bilihin ng Marcos administration ay baligtad po. Ang nangyayari po ay parang sinasakal. Parang sinasakal dahan-dahan ng taong bayan. Ikaw, ka-reaction. Ano ang iyong reaction pagdating po dito sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Sa kasalukuyan po ay nahihirapan na ang taong bayan. Pero ano ito? Kung magtataas pa sa February,
ang bilihin ng kape, gatas, asukal at mga iba't ibang pangunahing pagkain ng Pilipino, anong mangyayari po sa mga ordinaryong tao na ang kanilang kinikita ay sakto-sakto lamang? Yan ang tanong dyan. Ano pang hinihintay ninyo? O di ba? Ano pang hinihintay natin? Di mag-double time, magtrabaho ka doon, wala nang matutulog, trabaho na lang para makakain. O ito po, pakinggan po natin tuloy lang. Ayon sa Department of Trade and Industry, 63 mga produkto ang magtataas ng presyo pagsapit ng Pebrero. Pero mas marami naman daw mga produkto ang hindi magtataas. 72% will not have any price increase. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. So the price increase is... Konti daw po ang 5% at a little bit below 10%. Alam nyo po ang 1,000 kung magkano po ang 10%? 100. Alam nyo po yung 100 na yun kung ilang kilong bigas ngayon? 2 kilong bigas po yung 100 pesos. So ibig sabihin, kung meron kang 1,000 at nagtaas ng 10%, madam, wag ng 10%, 5% na lang. Yung 1,000, magkano po yung 5% ng 1,000? Magkano? 500 pesos. Tama? 50 pesos. Sorry po, 50 pesos. Yung 50 pesos na yun, 1 kilong bigas na yun, na pwede nang kainin ng isang maliit na pamilya sa buong araw. Ngayon, mawawala pa yung 1 kilong bigas sa halagang 1,000 kung sumahod siya ng 1,000 sa loob ng 2 araw. Ngayon, maliit bang bagay sa inyo yun? Kasi hindi nyo dinanas ang kahirapan. Hindi nyo dinanas maghirap. Hindi nyo dinanas na lugaw ngayon, lugaw bukas, lugaw kinabukasan, lugaw araw-araw. Dinadanas po namin yun. At dinanas namin yun. Yung ulam mo, asin at tubig, dinanas namin yun. Ako, dinanas ko yun. Yung ulam mo, kape, dinanas ko rin yun. Kayo, hindi nyo dinadanas yun. Kaya yung pagtaas ng kape, sardinas, gatas, asin, asukal, parang wala lang sa inyo. Kasi hindi nyo naman dinadanas ang kahirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya yung nangyayari niyan, ang pagtaas ng presyo ng bilihin na yan, kasabay ba yan ang pagtaas ng sahod ng mga Pilipino? Kung nagtaas ng 5% ang bilihin, magtataas ba ng 5% ang sahod ng mga Pilipino? Yun ang malaking katanungan po mga kareaksyon. Kaya dito sa nangyayaring ito sa Administrasyong Bongbong Marcos, ay talagang patuloy pong maghihirap at naghihirap ang taong bayan sa kasalukuyan. At tinatapalan po ang taong bayan ng mga survey. Bumagsak ang survey ni BP Sara Duterte. Matraffic sa Davao. Napaka-traffic sa Davao. Number 4 na napaka-traffic ang Davao. Ano yun? Anong connection doon? Di ba matraffic sa Davao? Kasi lahat ng tao pumupunta ng Davao. Ako nga gusto ko nang tumira sa Davao di ba? Kasi parang nararamdaman ko na doon sa Davao ay parang mas safe. Mas disiplinado ang mga tao. Pero siyempre, dahil ang kabuhayan namin ay naririto lamang sa bukirin, wala kaming magagawa. Iiwanan ba namin yung sinasaka namin kakaunting lupa? Di ba? Ngayon mga ka-reaction, itong nangyayaring ito sa ating gobyerno na patuloy na pagtaas ng mga bilihin, ng pangunahing bilihin katulad ng sardinas, kape, gatas, mantika, asukal, at marami pang iba. Hindi sinama ang bigas. Ang bigas kasi tumataas yan na walang pasabi. Tumataas ang bigas ng walang announcement. Kasi nangako si Bongbong Marcos ng 20 pesos na bigas. Kasi nungalingan yan, Bongbong Marcos. Kung hindi mo na banggit ang 20 pesos na bigas, di sana walang rally doon sa Quirino. At marami pang mangyayaring rally. Balita ko magkakarally sa January 31. Itong rally daw po na to pro-impeachment. Peace rally din daw pero pro-impeachment. Opo, totoo yun. Magkakarally daw. Kanina nga lang sa EDSA nagkaroon ng misa nagkaroon ng misa sa EDSA. Ang daming tao. Pero yung tao, maraming tao, mas marami pa yung tao dun sa sabungan. Anyway, mga kareaksyon, tuloy natin to. Masakit po sa damdamin namin ng mga simpleng mamamayan, kayong mga leader namin kayong nasa Malacanang, Kongreso, Senado, Gobernador, Mayor, lahat yan, kayong mga LGU, kayong mga national
expenditure program. Di ba? Oh, ngayon, anong mangyayari ngayon? Oh, rally na naman yan. Akala ninyo, yung rally for peace ng iglesia, yun na yung huli. Ano pa lang yun? Ang tinatawag doon pampagana pa lang yun. Appetizer. Just very minimal actually. Ngayon pa lang may mga naiisip ng paraan. Pakinggan po ninyo ha. Pakinggan ninyo, very minimal pa raw yung less than 10% and 5%. Very minimal pa ba yun? Yung 100 piso mo, mawawala magkano? 5 piso o 10 piso. Yung 1,000 piso mo, ang mawawala magkano? 100 piso. Yung 10,000 pera mo na pang-grocery mo na pang isang buwan, 10,000, ang mawawala doon magkano? 1,000 pesos. Imbes na 10,000 ang pamamalengke mo, yung 1,000 kalahating kabang bigas na yun. Mawawala na yun. Mawawala na po yun kasi tumaas ng 10%. Pero mas marami naman daw mga produkto ang hindi magtataas. 72% will not have any price increase. O, di ba? Pinagmamalaki nila 72% will not have a price increase. Ano yung hindi magkakaroon ng price increase? Pako, alambre, semento, pintura, yero, gano'n. Di ba? Ano nangyayari sa ating bayan mga kareaksyon? Patuloy ang pagtaas ng bilihin. Hoy, Bobong Marcos, tambaluslos, ito. Humanda kayo sa taong bayan, nagugutom na. Oh. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. O, di ba? So, the price increase is just very minimal. Minimal. Ngayon pa lang may mga naiisip ng paraan ang nakausap kong mamimili kung paano mapagkakasya ang humihigpit na budget. Halimbawa, haluan yung sardinas ng iba, yung miswa, ganun, para dumami. O kaya, sotanghon, depende kung ano yung mas mura. Putang ina. Di ba, mapapaputang ina ka na lang kasi po, mapapamura ka talaga. Di ba? Ang kinakain nila dyan sa Kongreso, sabi nga ni Madam Inday Sara, mamahaling wine, mamahaling beef, mamahaling lobster, mamahaling pork. Tapos ang taong bayan, mga inayupak tayo, kumakain ng miswa, sardinas, na sinabawan ng kalahating drum para lamang mapagkasya sa kanilang pamilya. O, di ba? Nung panahon ng Pangulong Duterte, ano po sinasabi ng Pangulong Duterte? Papasyal ka sa Malacanang ang pagkain, munggo, galunggong. Di ba? Yung simpleng pagkain. Dito, pagpasyal mo sa Malacanang, lobster daw, masasarap. Sa kamera, masasarap ang pagkain. Parang pera nila ang ginagastos ng mga animal, di ba? Dito, ang taong bayan, bibili daw ng miswa. Yung miswa, lalagyan niya ng sardinas. Yan kaya ang ipakain natin sa kanila, diyan sa Kongreso. Bili tayo sardinas, tapos miswa. Sasawgan natin ng tubig, tsaka asin, di ba? Kasi, minsan, sa totoo po, marami sa panahong ito, minsan wala ng kanin. Wala pang ulam. Minsan may kanin ang ulam, yung chichirya. Dinanas po namin yung chichirya, tsaka tubig, tsaka asin. Pwede na yun. Kasi yung chichirya, merong bangus, merong inasal, chichirya yung... Naaalala ko po yun. Inuulam namin yun. Hanggang ngayon, minsan talagang mararanasan pa rin ng mga mamamayang Pilipino ang kahirapan. Naku po. Kaya dito, hindi natin mapipigilan ng taong bayan kung mag-aalburoto sila at magrally sila at aalsa sila kasi kumakalam na ang kanilang mga sikmura. Di po ba mga kareaksyon? Kaya ngayon, itong gobyernong Bongbong Marcos na to, sa patuloy na pagtaas ng presyo, sige nga, mag-survey nga kayo. Mag-survey kayo, SWS, mag-survey ka. Kung masaya ang taong bayan sa nangyayaring pagtaas ng bilihin, ngayon, mag-survey kayo. Diba, nagsasurvey lang kayo sa loob ng Malacanang yata tsaka sa loob ng Kongreso Pero natatalo pa rin sila kay VP Sara Duterte, di ba? Daya na kayo ng daya sa survey, pero natatalo pa rin. Naku po, ito, tuloy. Ang DTI ng panibagong Suggested Retail Price Guide sa Pebrero. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes. Nakita po niyo yung bigas? Napakamura, Napakamura ng bigas. Tignan nyo, Napakamura po ng bigas. Ayun, tignan nyo yung bigas, Panibagong Suggested Retail Price Guide sa Pebrero. Para sa Ayan, 20 pesos
kalahating, wala nga, yung 20 pesos, hindi ka nga makakabili ng kalahating kilo eh. Yung pinakamura, 46 di ba? Eh, di 23, kalahating kilo. Di ba? Kaya dito, mahihirapan si Bobong Marcos na marating yung 20 pesos na bigas. Bobong Marcos, galing mong mangako eh, no? Sinungaling. Sinungaling. Masasabi natin, di ba? Sinungaling, okay. Anyway, ito po, pakinggan po natin dito si Madam, ito, pakinggan natin to. Itong ali na to, ito yung siya pinakamalupit na liberal, ay, Pinklawan. Pero okay po yan, anti-Marcos yan eh. Kababayan, anong tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? O, wag ismulin na, 1.7 something million yung estimate doon. At nakita ko doon sa post ng isang friend, from the top ng kanyang kondo, nakikita niya yung nakirali doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. So, hindi yun fake news. At, of course, marami ding galing sa provinces kasi may mga bus na galing sa mga Pampanga, alam mo na, Bulacan. At nationwide, meron pa sa Bacolod, Cebu, mga ganun. So, hindi fake news. In Manila alone, 1.7 something million ang iglesia at kanilang allies. Remember, allies, di ba? Sino ang kanilang mga allies? Sino yung mga politiko sa, for example, Manila, di ba? Kasi ang venue, Manila eh. So, andun si Mayor Lacuna, andun si Isko Moreno, yung mga allies nila. But what does it mean, no? It means that the supporters of Sara Duterte and former President Duterte, led by the Iglesia, can muster 1.7 million, no? And stay for one day. So, may discipline sila. But can they sustain it? We do not know. Kasi isang araw lang naman, di ba? Pero nationwide. Now, abangan natin kung sa 31 ang Clergy and Citizenry for Good Governance na rally ay makaabot ng 1 million sa EDSA Shrine. Now, ito naman, ito yung mga allies naman ng kakamping, yung mga nag-EDSA, Dilawan, yung mga middle class, at Catholic religious. Okay, Catholic religious. Now, noong EDSA 1, nakita natin na it was really a call led by, di ba, Cardinal Sin. So, nung nawala si Cardinal Sin, it was a major loss. Di ba? Ngayon, walang leader sa Catholic Church who calls for, let's say, against corruption and the reform in government, except ito, yung Clergy for Good Governance. So, Hindi, ano yan eh. Yung, madam, mawalang galang na po, madam, yung pagraraling yan ay purely political for impeachment, pro-impeachment yan kay BP Sara. Ha? Kung hindi ako magkakamali, funded yan ni Palaka. Kung hindi ako magkakamali, ngayon, kung nagkamali ako, sorry naman. Di ba? Yun. Oh. Yan eh, kung hindi funded yan ni Palaka, funded yan ni Tambaluslos. Oh, gusto nilang ipakita na marami din ang pro-impeachment. Di po ba mga kareaksyon? Gusto nilang ipakita yan. Yung pro-impeachment. Pero dito, makikita natin mga kareaksyon. Kung itong clergy na to, itong katoliko na to, na kanilang ginagawa, Pinklawan, Dilawan, na ano, hindi ko alam kung anong dahilan nila, ba't magrarally sila para sa impeachment? Ganon. E paano itong corrupt na gobyerno na to? Oh, na ano kayo, napaghahalata kayo na anti-Duterte lamang yung ano na yan, yung rally na yan. Hindi yan pro-government. Hindi yan pro-good governance.
Yan ay pro-corruption. Sasabi ko yan, tingnan mo. Ito yung what we should watch out for kasi bagong development siya. At ang labas parang magiging clergy and citizenry and allies. Alright, so allies. Ayun, imagine kung magsabay yan. Yung mga DDS, INC, tsaka yung clergy and citizenry, tsaka yung iba pang groups. Now, that will be something. Pinakikita natin sa ibang bansa na nangyayari yan. And it sparks. That huge mass base of protest will really spark something. Di ba? So, what that something is, we do not know. So, maging ano po tayo? Maging, what do you call this? Mapagmasid at maging analytical tayo. Dahil, ngayon, start pa lang ng year, pero mafe-feel mo na ang gobyerno natin ay nakaka-feel na rin sila that this government is under siege. But, let's see kung gaano karami ang sasali sa January 31 at ano po ang mga issues na dadali nila at ipagsisigaw nila doon. Kaya, mga kababayan, maging analytical tayo and let's take a stand for our country. Kaya kahit napinklawan si Madam Madam Guanzon, yung kanyang tono ng kanyang pananalita, parang sinasabihan niya yung mga magwewelga sa January 31, maging analytical kayo. Ha? Kasi nararamdaman na po ng Bobong Marcos administration na to, ng tambalustos na to, nararamdaman na po nila na gumuguho na ang kanilang palasyo. Gumuguho na po ang kanilang buhangin na kastilyo. 100% po yan mga kareaksyon, hindi matatapos ang taong ito o hindi aabot ng May 9, may mangyayari pong napakalaking pagbabago sa ating gobyerno. Di po ba mga kareaksyon? Kaya itong si Torre, ngayon napakaangas ni Torre. Kung makapagsalita si Torre, sobrang angas talaga. Nung inanap niya si Kibuloy, sobrang angas. Ngayon dinibanda niya si Dado, yung vlogger na kapitan, ang angas ni Torre. Torre, sana yung angas mo ay maglas. Yan sana ay panghabang buhay na angas. Dahil yung ginawa ninyo doon sa KOJC ay hindi makatao. Hindi makakalimutan ng taong bayan yung nangyari doon sa KOJC. Hindi po ako miyembro ng KOJC. At kailanman hindi ako magiging miyembro ni Kibuloy. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ako sang-ayon sa religious stand ng KOJC. Sila po ay mga Pilipino. Sila ay ating mga kababayan. Yung karapatan nila ay hindi mawawala como sila ay KOJC at prosecute kung anong cute pa yung nangyayari kay Kibuloy, ay dapat na natin silang bastusin, balahurain at saktan, pukpukin. Hindi pwede yan. Hindi makakalimutan po ng taong bayan yan. Lalong hindi makakalimutan ng taong bayan ito. Pakinggan po ninyo. Hindi yan, ito. There are also concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Directive, it's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. So until they release it, there's it becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
Ganon ang presidente mo ngayon. Sura. Ganyan ang presidente mo ngayon. Sura. Kaya naman mga ka-reaction, nakita po ninyo ang inyong presidente. Gusto nyong ulitin? Ulitin natin yung wiretapping ng China. There are also concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Directive, it's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. So until they release it, there's it becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Elastic na yan. Yun po ang napagod ako dun Yan po sinasabi nating Marcos style of brand of leadership. Nakita po ninyo yun? Hindi ko alam kung bumababa ang tama niya o naka-high. Hindi na. Yan po. Pinili nyo yan Pinili natin yan. Ngayon, anong gagawin natin dyan? May 3 taon pa. May 3 taon pa ang natitira. Ano ang gagawin natin sa taong yan? Patapusin ang kanyang termino at tiisin po natin ang nangyayari sa ating bayan. Tumataas na naman ang presyo ng bilihin sa February. Tiisin mo, Pilipino. Kung kaya mong tiisin ang 3 taon pa, tiisin mo. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Yan ang sinasabi natin dyan. Walang bibitaw. Tiisin ang bawat sakit, ang bawat hirap araw-araw sa buhay mo, Pilipino. Tiis lang. Yan ang sinasabi nating tiis Marcos. Marcos, tiis. Di po ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, dapat nating tiisin ang gutom. Dapat nating tiisin ang panggigipit ng gobyerno. Anyway mga reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Nakikita po ninyo ang ating silver play button. Ayan po mga ka-reaction, Reaction TV PH. Thank you President Mayor Duterte. Ayan po, dadalhin po natin sa ating Pangulong Duterte ang silver play button na yan na may kasamang isang kalderong mainit na balbakwa. Pagluluto po natin ang ating Pangulong Duterte bago po mag-May 9. Ayan po mga ka-reaction, napakaganda pong silver play button. Ngunit ang ating target po ay ang gold play button. Kaya kung magsasubscribe ka ngayon, ikaw magiging kabahagi ng ating misyon na madala ang gold play button sa ating Pangulong Duterte sa May 9. Syukran! Duterte! 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 Duterte!